30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba nyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po ang narinig ko, yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin, by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Siguro mo ito, dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inuutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your Honor. Basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron? Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko sa taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala sila doon. Opo. Kay Speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Imposible. Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you. Senator Sherwin. One word. Meron ka bang litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Okay. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat Honor. ng kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina, totoo yun? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated, o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa ko? Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. Tama. So paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE at saka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE?
100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong ano lang, itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po sa tag doon yung session na ang tag sa session na executive session ko na po siguro kung pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Andiyan na tayo eh. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ka ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka? Yes po, Mr. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicos that were mentioned earlier. Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that? May control yung politiko doon sa implementation ng project. Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politico and the district engineer and regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to in the name of the truth. Diba? In the name of justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session without prejudice. Kung ma-determine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Sige po. Ang tanong niya... No. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung Medyo nahihirapan. Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, di tuloy mo na. Mr. dito po, Chair, dito I po. agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. Meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyales ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po ko pong mga hindi ko po kayang banggitin
Yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Sige, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Okay. Di ba meron na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Nabanggit Ah, na yeah, yun. sworn Yung mga statement. ibang personalities. Bernardo Bulusa. Yung mga ibang personalities. Hindi mo ba kaya banggitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Dito lang yun eh. Mga district Yung mga pangalan. engineer. Nandito rin po. Dito na rin. District engineer, regional engineer. Yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at, I guess, lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong Sino mga, ba? Bakit? kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong pangalanan. Sandali lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po. Ayun, nandito pala eh. Andyan pala. Pagkatapos nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandyan po ba? Nandito din po. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyalis ng DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Paupoy na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Mr. Diskaya, magkano yung pinakamalaking halagang o commission na binigay mo sa isang personality? Kadalasan po, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Hindi, si R.D. na lang muna. Hindi, si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Ano ang apelido? Henry. D.E. Henry Alcantara po. For example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay ano daw po, kay no, hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28, may binigyan ka raw 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino ro yun na sa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, NEP, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Alright. Nandito na yung si Mr. Chair, may masingit lang ako, Sen. Tanungin ko lang si Curly Diskaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni D.E. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yun kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang? Yung parking fee. Parking fee, sorry. Fee. Oo. So, Kaya pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga, kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto?
Sa LGU, kadalasan wala po. Wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Paano? 2%? 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Diskaya, ban. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWS, kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Hindi po. Wala po hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabot nyo na, binigyan nyo na ho eh. Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya ng sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation ko po? Bigyan mo muna ako ng kopya pagkatapos i-flash natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-flash natin sa So ito, babasahin ko, Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into
the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE&RD, 7%. O, yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax, 2%. At withholding value added, 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga tweed po, kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po. Kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng Program of Works, 14,256,000,000. Pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652,000 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po, Teka muna, sheet pile ang sinasabi mo. ito po, mga components po ito ng flood control. Maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Your Ano Honor. nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, huwag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Diskaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto ninyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project nyo sa UP Manila hanggang ngayon,
Yung Rizal Hall, hindi pa tapos-tapos na binadgetan ng 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na lang sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us. Because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-usapan natin. Your Honor, ano po, may Rizal mga Hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, it hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Baka Yung duruin ka professor pa. po doon, ang hindi Hindi, po yung nila mga kami tao. binibigyan ng ano po, Hindi ka binibigyan ng professor ng ano. ng ano po, ng hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018? Hindi kayo na-aprobahan ng professor. Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun. Kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag mo nga At kung its bakit best. meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Hindi, ng ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Hindi. Bayad na. Kasi ganito yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprobahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabahuin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Siyempre, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga-DPWH, kung kinakailangan, tatawagin yung eskwelahan at papakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito yung... Government project kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design. Sino DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Sino sa DPWH? Puro mo. Ano po, Andito mga ba? ano po, mga district engineer po ang Anong pangalan? Si Anong pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po bago na po yung district Hindi nga engineers. sino ngayon noon. Sino yun noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo. Bali, alam ko po, ang mobilization lang po ang naibigay po Ganitong doon. gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Mr. Chair, may isang tanong lang. I received Mr. a note Diskaya. that the DBM secretary needs to be excused. Sayang kasi pasensya na pero yung mga tanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong partisipasyon. Hanggang anong oras po ba pwede kayo? O sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na.
Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo statement- naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, Senator Bato. Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi niyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay, totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, kadalasan, Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, Oh. lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami dahil nakatatlong disqualification kung talo ka, magsumikap ka, makakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya misa po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang ang nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP, ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduarte Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH sa Region 5. Mr. Chair, can we... Yes, sir. Can you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So, that's all, sir. But I know Be that... sure, ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes. Di ba? Tapos na, sir. Tapos na. So, dinay mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes. Sa mga project na I doon? denied that, sir. I denied that. And for my memory, I awarded to him last year one project. And that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control? Yes, sir. Okay. Si Alcantara? Before that, you want to reply to the statement of the regional director? Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan.
Binanggit mo si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC, sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair. Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si RD kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ah? So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair? Yeah, pakicheck. Silipin ko sa phone ko. We need the truth. Hindi tayo dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na muna para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nagkita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yun, sa parking. Ano, Arde? My driver, the name is James po. James. James. Sige. James Jr. Sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng sa akin ng pera. Sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so niya. ngayon, dinay niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... 27. Oh, parang ganun po. Oh, Parang 30, around 30. Opo. Mga naglalaro po sa ganyan. So, you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay na po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, tinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag na. Kasi hindi natin pwedeng yun eh. Pero alam mo yung number niya. Opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po, May Viber lang. exchange may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. Ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga.
tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, sa pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Director. Mr. Chair? Mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Anyway, yan po yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, Senator. Mr. Chair and Senator Bato, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin. So lang, ang nakakalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba dineliver yung pera? Alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pa-check mo. Yung pagbalik, pagsauli. Opo. Yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking The same- namin. Sa the same venue? Sa isang yard namin. I-check ninyo. I-check ninyo. Mr. Chair, since pinag-uusapan na po natin... Before that, Senator, kasi nabanggit niya rin baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang binanggit niya. Ayan na po si Engineer Henry Alcantara. Ano po yung binanggit ninyo ritong 25%? Kanino niyo po binigay? Sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Sa tao po niya. Pangalan ng tao niya. Si June Mendoza po ang binigyan ko po. John Mendoza. Opo. Personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Accounting po ng DPWH. Andito si John Mendoza, Mr. Chair? Si Meron Engineer JP Alcantara Mendoza. nandyan. Yeah. Engineer Alcantara, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, I respectfully deny po, Your Honor. Mr. Chairman, may I suggest to invite yung driver kanina? You see June ba yun? June? No? June ba yung driver po ni RD po, ni yung June. RD, Opo. Virgilio. Invite natin para, it seems to me that yun yung link ni Virgilio tsaka kay Mr. Diskaya doon sa pagdi-deliver ng pera. So maybe invite that person so that we can drill down to the very detailed, to the very last detail yung transaction. Kasi yun yung link, Mr. Chairman. Yes, we will do that. Director General, please take note of those suggestions. Mr. Chair, by way of info lang. Sandali lang, ma'am. Ano put nyo kanina? Hindi ko po masyadong narinig. I respectfully deny po. I received sinasabi niya pong 25%. Na-receive po ninyo yung 25%? No po, I respectfully deny. Ayo, deny. Okay. Senator Amy. Wala, yung paalam lang po ni Secretary Pangandaman, hindi na natuloy yung House hearing ng DILG at yung iba pang nakaschedule. Nag-emergency meeting po. Tama ba yung chismis? So, pwede ka nang... Pwede kang mag-stay na. Hindi, sabi niya hanggang alauna naman. Mr. Chair. Senator Sherman, ikaw na.